Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ginoong John E. Escatron. So bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, ay may ipapakita muna akong mga larawan at inyong sasagutan o huhulaan kung ano ang inyong masasabi o nakikita sa aking larawan na ibinigay. So may gusto bang sumagot? Okay, yes. Magaling, tama. So, ang nasa larawan ay stage at pag-arte. So, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagtatanghal ng dula. So, may acoustic na pinakabatayan habang ikaw ay nasa tanghalan. Ito yung stage. So, stage, S, T, A, G, at E. So, yung S sa stage ay seen before hear o makita muna bago marinig. And T, talk in projection o magsalita ng may tamang tinding. At A, altruistically, umarte ng totoo. At G, give your all, ibigay ang lahat. At E, exaggerate or exagerado. So, ngayon naman, ay dumako na naman tayo sa pag-arte. Kung ano ba ang kakailanganin natin sa pag-arte? Kung ano ba ang dapat nating tandaan o dapat nating gagawin sa pag-arte sa tanghalan. So, may So, sa pagtatanghal ng dula, ay kakailanganin natin itong mga batayan upang may kapuluhan o mas mabubuhay pa ang ating dula sa pagtatanghal. So, ito yung pag-arte, mga dapat gawin sa pag-arte. So, una ay ang pagpasok. So, dito kailangan may pakita ng aktor na siya ay mula sa tiyak na lugar na may tiyak na layunin at nasa tiyak na pag-iisip. Dahil ang unang impresyon na kanyang ibibigay sa mga manonood ay ang kanyang susi sa papel sa kanyang ginagampanan. Kailangan may isa-isip at may sa puso niya ang kanyang katauhan bago pa man siya papasok. Mahalaga rin mapagtanuhang mabuti ang paraan kung paano niya gustong lumantad. Lalo na ang kanyang tindig, dapat na nasisigurong ang lahat ay maayos tulad ng make-up, kasuotan at mga kagamitan upang hindi mabagabag habang hinihintay ang pagpasok. Yaking hindi lumabas ang anino sa entablado at huwag parangan din ang labasan. So, dapat sa iyong pagpasok ay okay ka kung halimbawa na sa iyong ekspresyon or halimbawa na ikaw ay umiyak o nasisiyahan sa pagpasok o natutuwa sa iyong pagpasok. At dapat maayos yung iyong character, maayos yung iyong mga make-up. Mahalaga rin ang iyong pagpasok kung paano mo ginagawa yung pagpasok mo. So, kapag dalawa o mahigit ang papasok, dapat ang isa ay magsasalita at iyon ang mga taong huling lalabas upang hindi na niya kailangan pang lumingon sa kanyang mga kausap. So, iyan ang pagpasok. Pangalawa ay diin at balanse sa entablado. So, ang director ang magtuturo sa tamang posisyon sa entablado, ngunit ang aktor ay maaaring tumulong sa pamamagitan ng pagtatanda sa kanyang dapat na posisyon.
Kapag natatakpan ang ibang tauhan, ang taong nasa likod ang kilos upang isaayos ang posisyon, iwasan na matakpan ang iba. Bawat tauhan ay malaga at bahagi ng kabuuang larawan ng entablado, gaano man kaliit ng linyang bibitawan o kahit na ekstra lamang. So dapat sa posisyon ay alam mo kung saan ka magpoposisyon. At kailangan na hindi mo dapat iwasan yung iyong mga kasamahan sa pagtatanghal. So dapat sila ay makita at kahit extra ka lang, so dapat na may diin at balanse ka sa entablado. So pangatlo ay posisyon at paggalaw. So, walang kilos o galaw ang dapat na gawin na walang dahilan. So ang bawat kilos o galaw ay may kahulugan. Ang pagupo o pagtayo ay dapat naayon pa rin sa papel na ginagampanan. Ang dalawang mag-uusap ay kailangan magtinginan paminsan-minsan, tingnan ng diretso ang bagay na puputulin, ang lugar na pupuntahan o ang taong kausapin. Huwag na huwag tumalikod sa mga manonood. So dapat na hindi talaga ka magtatalikod o magtatalikuran sa entablado at hindi mo tatalikuran yung mga manonood. So at dapat na side view lang or dapat talagang hindi magtatalikuran dahil yan ay makakasira sa inyong tanghalan. At dapat na may dahilan yung posisyon at paggalaw mo. So, halimbawa na nung sa dula-dulaan. So, dapat yung posisyon ay alam mo kung ano yung ginagampanan mo. For example, yung nanggagahasa ka ng isang babae. So, dapat na nanggagahasa rin yung paggalaw at posisyon mo. Dapat na may kahulugan talaga yung paggalaw mo para mas lalong maunawaan ng mga manonood. So, panghuli ay linya at palatandaan. So, dito naman, dapat kabisado mo yung script mo o yung linya mo, dapat iyong tatandaan. Dapat na memorize mo yung iyong linya sa isang tanghalan. So, kailangan din malinaw, buo at malakas ang boses ng mga aktor sa pag-uusap. Ang pag-adlib ay para lamang sa kagipitan upang maiwasan ang katahimikan. So, kapag nakalimutan ng isang aktor ang linya at nawawala ang ibang impormasyon, ang ibang aktor ay mag-adlib na hindi pinahalatas ang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapakita pa rin ng pagkanatural ng usapan. So, kailangan magkaroon ng palatandaan kung saan papasok o magsisimula sa pasalita at huwag itong kalimutan. So, dapat na gaya nung sa dula-dulaan, doon ay dapat kabisado talaga ng isang character. Dapat memorize niya yung kanyang script o linya sa kanyang ginagampanan. So dapat na hindi pinapahalata yung kapag nakalimutan ng isang aktor yung kanyang linya at hindi natandaan kung ano ang kanyang dapat gawin. So dapat na tatandaan talaga ang linya at kung kailan ka papasok o aalis sa isang tanghalan. So, naunawaan ba ang pagtatanghal ng dula sa acoustic at sa mga dapat gawin sa pag-arte? So, ano nga yung mga pag-arte sa pagtatanghal ng dula? Tama, magaling. Wala ba kayong mga katanungan o mga suhesyon o mga kailangan dapat
itanong, naunawaan ba o naiintindihan? Magaling! Palakpakan natin ang ating nasarili. So, at yun lang po. Maraming salamat.